Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang maghahatid ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri, kayo ay nakatutok ngayon dito sa School on the Air program na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12 sa pangunguna po yan ni OIC Regional Executive Director Dr. John D. Pascual. Sa mga SOA enrollees po natin dyan na mula sa rubber producing towns dito po sa Region 12, kumusta po ang pagsasaka natin? Naway excited po tayong lahat na matutunan ang mga pamamaraan kung papaano natin mapalalago ang produksyon ng goma dito sa ating rehiyon. Sa mga netizens din po natin dyan na laging sumusubaybay po sa Agri Tayo Soc Sergeant Facebook page, magandang araw din po sa inyong mga ka-agri. Ngayong araw ay ang ating kauna-unang episode ng School on the Air on Rubber Management. At makakasama nga natin si Dr. Jill Villanueva, ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Rubber Research Institute o PRRI. Dito po yan sa Aroman, Carmen, Cotabato. Bumati muna tayo, Doc Jill, sa mga nanonood po sa atin sa via Facebook page. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kagoma dyan. Nawa po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at of course, sa iyo din, Sir Justin. Good morning. Good morning. Ayan, Doc. So, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong PRI, Doc? Ano po yung mga mandato or ano po yung trabaho po natin? Opo, sa kaalaman po ng lahat, Sir Justin, si PRRI po, or ito po yung Philippine Rubber Research Institute, isa po siyang staff bureau ng Department of Agriculture na kung saan ay na-create po siya through the Republic Act 10089 or the PRRI Act of 2010 na ang mandato po niya ay para palaguin at palakasin yung ating mga research, development, and extension program sa lahat po ng nasasakupan or may rubber sa buong Pilipinas. And then, ganun din po, isa din po sa talagang objective ng ating institute na i-uplift yung ating mga rubber farmers or kabuhayan po ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa pagsasaka sa goma. So, Doc, dito sa Pilipinas po, ilan po yung mga offices po ng PRI po natin? Sa kasalukuyan po, Sir Justin, yung main office po ng PRRI ay nasa Ipil, Zamboanga, Sibugay. At ngayon po, meron po kaming liaison office doon po sa Central Office ng Department of Agriculture. And sa kauna-unahang pagkakataon, ito pong ating satellite office sa Soc Sargent Region, ang isa po sa unang satellite office na naitatag ni PRRI. So, hopefully, dadami pa sa mga susunod na taon. So, dito po sa Region 12, ano po yung mga coverage ng PRI po? Saan po siya nakatutok ng mga towns po? Well, it's Region 12, so most likely sa buong rehiyon po, lalong-lalo na sa North Cotabato, na kung saan ito po yung pumapangalawa, sa pinaka may malaking ambag na sa rubber industriya sa buong Pilipinas. Kasi po, Sir Justin, nangunguna po yung Zamboanga, Sibugay. At hindi lamang po dito sa North Cotabato, but of course, sa Sarangani at Sultan Kudarat, hanggang sa merong pong rubber. So, saklaw po ni PRRI yun, sir. Apo. So, Doc, may data po ba tayo or kabuang production po o ng rubber dito sa Region 12? Sa ngayon po, Sir Justin, ang Region 12 or Soc Sargent ay meron po tayong humigit kumulang 64,940 hectares planted with rubber. Yan po ay ayon sa datos na aming nakalap sa Philippine Statistics Authority nung nakaraang taon po. And sa kasalukuyan, nangunguna pa rin po ang Region 9, which is the Zamboanga Peninsula, na ang kanilang produksyon po ay umabot hanggang 99,712.83 hectares. So, yung pangatlo po natin ay ang Bangsamoro Autonomous Region or BARM. So, yung BARM po natin, sir, hindi din po pahuhuli. Meron po silang 39,094
95 hectares ng rubber. So sa buong Pilipinas po as of 2022, ayon po sa PSA, yung kabuuang ektarya po na kung saan ay may rubber, umabot po tayo sa 239,647,082 hectares. So, medyo marami rin talagang mga goma pala dito sa Pilipinas, Doc. No? So, Doc, sa industriya po ng goma o rubber, ano naman po yung ginagawa or assistance po ng PRI sa ating mga farmers po or mga vision, mga mission, mga mandates po ninyo sa inyong opisina po? Okay, sige. So, kung pag-uusapan naman natin yung mandato ni PRRI, kaya po ng nabanggit ko kanina, Sir Justin, na si PRRI po ay may mandate po siya na talagang mag-initiate, no, at mag-administer ng mga research, development, and extension program that is for the improved quality and productivity po ng ating rubber, no, dito of course sa ating country. At syempre si PRRI din po ay naglalayon na talaga pong mapalawak, no, at maparami sa efficient na pamamaraan itong ating rubber production. Ganun din po ang consumption natin sa Pilipinas. So, Doc, di ba tinututukan po ninyo dahil parang gusto natin mapalago yung industriya ng rubber is itong mga binabantayan ng PRI, isa itong mga peste or mga diseases. So, may mga listahan po ba tayo dyan, Doc, kung ano-ano yung mga nakakapaminsala sa ating mga magsasaka po? Opo, actually, ang peste or ang ating sinasabi nating mga amag na umaatake sa ating rubber plantation ay talagang isa po siya sa talagang tinututukang problema ng ating industriya ngayon. So madami po tayong mga naiulat na sakit ng rubber at yan po ay nakikita natin, no, sa ating mga rubber plantation. So may mga sakit po ang ating goma, simula sa dahon hanggang po sa may trunk or yung kanyang stem, at ganoon din po sa roots. So, maaari ko bang i-share kung ilang information po about sa ating mga diseases? So, magsimula po tayo sa taas hanggang sa pinakababa. So, ito pong ating goma, sa dahon po ng goma, mayroong iba't ibang sakit. So, unahin ko na yung pinakamadami at pinakamalalang sakit na nakikita natin sa ating plantation, kagaya po ng sinasabi nating Coleoptrechum leaf spot. So, ito po yung maliliit po na batik-batik, no, sa dahon ng goma, na kung saan ay nakakos po siya upang mag-wrinkle yung ating mga leaves. And usually, marami po ito pag tig-ulan. Oo. And then, isa din po sa mga na-observe po namin sa rubber plantation dito sa North Cotabato, itong sakit na sinasabi nating powdery mildew. Para siyang cottony white na tumutubo po sa surface po ng dahon ng rubber. At common din po yan, lalong-lalo na pagkatapos ng wintering at sumibol ulit yung dahon ng goma, usually, yan po ay nakikita natin at they call it dito sa atin a secondary leaf fall kasi po nagkukos po siya ng pangalawang wintering kuno ng rubber. So yan po ay powdery mildew. Po. And meron din po tayong isa pang sakit din po na sumikat din ito nung mga nakaraang taon sa ibang bansa, itong sinasabi nating Corynespora leaf fall. So maalala ko noong 2015, ito po ay isa sa aking pinag-aralan, no, sa aking master. So ito po ay nagkukos din po ng pagkalagas ng dahon ng ating goma, pero iba din po ang sintomas nito. Leaf blight po siya na para siyang buto ng isda. Yung pattern niya, pag in-infect niya po yung dahon, so madali lang po itong makikilala at madidistinguish among at meron din po tayong mga minor diseases kaya po ng sooty molds, mga algal spot. Sa ngayon po, isang tinitingnan din po namin sa research na meron kaming nakikitang orange spot, no, yung reklamo nga din po ng ibang mga farmer, Sir Justin, no, na umaatake sa dahon ng mangosteen, lansones. Ito po yung orange galls or orange spot. Sa ngayon po, partner po namin dito ang University of Southern Mindanao sa pag-aaral po sa diseases ng rubber, and we are on it po upang alamin kung ano po itong klaseng sakit na ito. So, Sir Just, yun po ay sa foliar, sa dahon pa lang po. Dahon pa lang yan, Doc. So, meron pa tayong sa diseases na nakikita natin sa trunk. So, gaya po ng pink disease. Ito po yung isa sa pinakamalala
sapagkat ang puno po ng goma kapag inatake po ng peste na ito ay most likely namamatay po, no, kasi magda-dry up siya. So madali po natin itong makikilala, lalong-lalo na itong sakit na ito ay common pag tig-ulan. Usually po nag-i-initiate itong sakit sa corky portion po ng stem or branch po ng rubber. Kung morning po, talagang makikita mo po siya, no, kasi nga pink disease siya, para siyang salmon color. So it looks like na meron siyang pink incrustations po na makikita natin sa puno or sa stem po ng ating rubber. And ito po ay napapansin din natin, isang sakit pag pupunta tayo sa plantation, yung para bang umiiyak, bumibitak-bitak yung puno ng ating may ganun na goma. sakit pala, Doc. Yeah, at ang term po natin doon, or yun po ay tinatawag natin na stem bleeding, kasi nga nagbi-bleed po siya, no? So, makikita natin na nag-uus po yung sanga or yung puno ng ating goma. So, ibig sabihin, kung affected yung trunk, syempre yung production nung quality nung pinuproduce natin, syempre affected din. Opo. Yung sa stem diseases natin ay totally makakaapekto siya kasi ang fatal effect nito ay mamamatay yung puno kung malala. Yun naman po sa mga foliar diseases natin, edi syempre, ang kusina po ng ating puno ay dahon. So, what will happen kung walang dahon yung ating puno? Definitely, bababa po. Hindi naman po, sir, mamamatay, but bababa po yung ating production. Opo. And lastly po, itong sa ating roots. So, usually, madami tayong na-observe na mga root diseases. So, meron tayong white root rot, brown root rot, at may panaka-naka din pong red root rot. Pero ang ating term po doon lahat ay root rot. Kasi po, nakakapinsala, opo, at it will cause the roots to decay. No? So, syempre, pag roots na, kasi foundation yun ng goma, talagang malaki ang epekto nun. Hindi lamang po bababa ang produksyon, but definitely it will cause the death of our rubber trees. At isa din po yan sa pinakamalalang sakit na cause ng isang fungus na umaatake po sa ating plantations. And yun po sa mga diseases. And by the way, sa mga insect pest natin, meron tayong na-observe na termites, sometimes may mga skill insects, at may mga pinhole borer din po, panaka-naka. Opo. So, hindi po masyado itong insect pest. Mas marami pong medyo tinututukan or mas maraming effect itong diseases or nasanhi po lahat yan ng fungus. Simula sa dahon hanggang sa ugat, fungus po ang sanhi po ng sakit na yan. So, Doc, sa mga nabanggit po nating mga sakit, mga insect po na dumadapo sa ating mga gomahan, paano kaya maiiwasan ng mga SOA enrollees natin and mga rubber farmers natin dito sa region na hindi magiging affected yung kanilang production po? Okay po, tama po yun, Sir Just, kasi we really need to take a look, no, upang hindi po talaga maapektuhan yung ating produksyon. So, gusto ko lang pong i-quote yung sinabi ng ating Secretary General ng International Rubber Research Development Board. Ang sabi niya po, si goma daw pag pinapabayaan ay nagdaramdam. So, kaya nagkakasakit yung ating mga goma. Because yung ating pong recommendation ay alagaan talaga natin yung ating goma. Paano natin alagaan yon? So, unang-una, syempre po, linisan natin. Kasi naman, itong mga humid, matataas po ng mga moisture content, high humidity, na minsan nasa microclimate ng ating rubber plantation ay talagang nakaka-enhance or nakakatulong upang dumami ang sakit. So, bawasan natin yung condition na talagang nagpapabor doon sa pag-initiate ng sakit sa ating plantation. And then another one is, of course, kung may sakit na po yung ating goma, kailangan din natin siyang i-boost. So, we need to fertilize our rubber tree. Ang minsan kasi, ang ginagawa ng ating mga farmer, pag once they started tapping, ang nasa mindset kasi na tapping na lang, ano? So, wala din kahit na panakanakang abuno or I don't know, bihira lang sa mga farmer talaga. Parang sa maintenance na hindi na sila nag-effort. No maintenance. Walang effort doon. Few to no maintenance, no? So, kaya bigyan din natin ng abono. So, yung
general recommendations po ni PRRI ay mga 900 grams per tree, mature tree, sa isang taon. So, pwede pong every semester natin gawin, no? So, mga nasa 450 grams per tree, no? So, in a year, 900 grams. Pwede na po yun. Oo. Pag medyo nakakarami, and I tell you, sabi din po ni Secretary General, if you will be generous to your rubber, ibabalik niya kung ano yung pinapakain mo sa kanya. So, definitely, it will enhance and it will add on po sa ating production. And lastly po, pag may sakit, kailangan din po nating i-treat. So, for now, as our immediate and yung pwede nating gawin is pwede tayo mag-spray ng mga pesticides like ating mga fungicides upang ma-manage po itong mga incidents or itong mga sakit na nasa ating goma. So, yan po ang gagawin natin, and definitely, pag na-manage naman po natin ng maayos, Sir Justin, I think hindi po talaga tayo magkakaproblema or hindi po ganoon kalala yung problema natin. Po. Sa sakit, lalo na nasa pag-produce ng latex ng ating rubber. So yan, Doc, bago tayo magtapos, baka maraming nagtatanong sa ating mga SOA enrollees and yung mga listeners and mga nanonood sa atin sa Facebook kung paano sila magre-reach out po sa PRI po. So, sa mga gustong mag-reach out po sa PRRI, pwede po kayong pumunta dito sa aming satellite office. Ito po ay makikita sa Department of Agriculture, Aruman Research and Experimental Station sa Aruman, Carmen, North Cotabato. Or you can just directly message to the FB page of PRRI. You can search it via online, Philippine Rubber Research Institute. Or pwede po kayong mag-email sa aming tanggapan. Gamit lamang po yung ating account, prri@gmail.com. So, pwede po nila kaming i-reach out sa aming email address. Ayan. At yan nga mga ka-agri, ang kauna-unahang episode ng School on the Air on Rubber Management ng Department of Agriculture 12. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga ka-agri at syempre sa inyo po Doc Jill sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga rubber farmers dito sa Rion 12. Para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura, i-like at i-follow ang AgriTayo Soxergen Facebook page at TikTok account at syempre mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli, mga ka-agri.